Magandang umaga po mga kapatid. Tayo ay nagpapatuloy sa ating serye tungkol sa mga himala ng ating Panginoong Hesus. Sa nakalipas na linggo ay tinalakay natin ang pagpapakain ni Hesus sa napakaraming mga tao, ang pagpapatigil niya sa bagyo, ang paghuli ni Pedro ng napakaraming isda, ang paglakad ni Hesus sa ibabaw ng tubig at ang pagpapagaling niya sa kitongin. Ngayon naman ay pagbubulayan natin ang isa pa sa mga himala ni Hesus nang pagalingin niya ang lalaking bulag at pipi na inaalihan ng demonyo. Basahin po natin ang ating teksto sa Mateo, Kabanata 12, talata 22 hanggang 32. Matthew chapter 12, verses 22 to 32. May dinala kay Jesus na isang lalaking bulag at pipi na inaalihan ng demonyo. Pinagaling niya ang lalaki, ano pat ito'y nakapagsalita at nakakita. Nagtaka ang lahat at ang sabi, ito na kaya ang anak ni David? Nang marinig ito ng mga Pariseyo ay sinabi nila, nakapagpapalayas ng mga demonyo ang taong iyan sapagkat binigyan siya ng Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ng kapangyarihang gumawa niyon. Batid ni Jesus ang kanilang iniisip kaya't sinabi niya, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang alinmang bayan o bahay na nagkakabaha-bahagi at nagkakalaban-laban. Kung si Satanas ang nagpapalayas kay Satanas, kinakalaban niya ang kanyang sarili. Paano ngang makapananatili ang kanyang kaharian? Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Kung ang Espiritu ng Diyos ang nagbigay sa akin ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Paanong mapapasok ang bahay ng isang malakas na tao kung hindi siya gagapusin? Kung gapos na, saka pa lamang malolooban ang bahay niya. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon ay nagkakalat. Kaya sinasabi ko sa inyo, ipatatawad sa mga tao ang anumang kasalanan at panlalait, ngunit hindi ipatatawad ang anumang panlalait sa Espiritu Santo. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin, ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o magpakailanman. Ginamit ni Jesus ang pagkakataong iyon para makapagturo sa kung papaano nag-ooperate ang kaharian ng Diyos. O anumang klase ng kaharian. Yan man ay kaharian ng Diyos o kaharian ng Diablo o anumang klase ng kaharian sa mundo. Ngunit sa kwento, binigyan din ni Jesus ang pagdating ng paghahari ng Diyos sa mga tao sa pamamagitan ni Jesus. Sabi sa verse 28, kung ang Espiritu ng Diyos ang nagbigay sa akin ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sa pagdating ni Jesus sa mundo, dumating din ang paghahari ng Diyos. Ang mundo ay pinaghaharian ni Satanas. Kaya't ang naghahari dito ay ang kadiliman. Naparito si Jesus upang lupigin ang kaharian ng kadiliman. At sa kwento po na binasa natin kanina, ay pinatutunayan na ang kaharian ng Diyos ay nakapananaig labang sa kaharian ng kadiliman. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ang kaharian ng Diyos ay nakapananaig laban sa kaharian ng kadiliman. At ngayong umaga ay pagbubulayan natin kung paano ba nagwawagi ang kaharian ng Diyos laban sa kaharian ng kadiliman. Una, ay sa pamamagitan ng pagkakaisa. Ang sabi sa verses 25 to 27 at 30, batid ni Jesus ang kanilang iniisip, verse 25. Kaya't sinabi niya, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat
at mawawasak ang alinmang bayan o bahay na nagkakabahabahagi at nagkakalaban-laban. Kung si Satanas ang nagpapalayas kay Satanas, kinakalaban niya ang kanyang sarili. Paano ngang makapananatili ang kanyang kaharian? Sa kwento po ay inaakusahan ng mga Pariseyo si Jesus na siya ay nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul. Sino ba si Beelzebul? Ito po yung katawagan o pangalan para sa isang Diyos ng mga Filisteo. At inihahalin tulad ng mga Hudyo, ang Diyos na ito sa pinakamasama sa lahat ng mga demonyo. Si Beelzebul ang kinikilala nilang Prince of the Devils. Kaya sinabi ni Jesus na maling-mali ang mga umuusig sa kanya dahil kung si Beelzebul ang prinsipe ng mga demonyo, alangan namang sa kanyang sariling kapangyarihan ay palayasin niya ang kanyang kapwa demonyo. Common sense lang ang paggaganahin at maunawaan natin na sa alinmang kaharian, ang mga kabilang sa kahariang iyon ay hindi naglalaban-laban kung nais nilang mapanatili ang kahariang iyon. Ang mga kampo ng dyablo ay nagtutulong-tulong para lumakas at mapanatili ang kaharian ng kadiliman. At kung ang kaharian ng kadiliman ay nagkakaisa at hindi naglalaban-laban, hindi ba't lalong ang mga taga-kaharian ng Diyos ay dapat na magkaisa at hindi maglaban-laban, mga kapatid? Kung ang mga demonyo pala ay nagkakaisa para mapanatili ang kaharian ng kadiliman, tayong mga Kristiyano ay lalong dapat na magkaisa. Magkaisa tayo para labanan ang kaharian ng kadiliman. Walang pagtatagumpay kung ang mga anak ng Diyos ay hindi magkakaisa. Alam ng dyablo kung paano lulupigin ang kaharian ng Diyos. Sa pamamagitan ng paghahasik, ng pagkakabahabahagi at pagkakampi-kampi. Parang mas madali pang magkaisa ang mga masasamang espiritu kaysa sa mga anak ng Diyos, ano po? Ang pagkatalo natin ay bunga ng kawalan ng pagkakaisa at ng paglalaban-laban. Ang sabi nga sa awit, together we stand, divided we fall. Kaya hindi natin dapat na nilalabanan ng isa't isa. Tayo ay dapat nasa iisang panig lamang. Tayo ay nasa panig lamang dapat ni Kristo. Ang sabi ni Pablo sa iglesia sa Corinto, sa unang Corinto, chapter 6, verse 7, ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyo. Bakit hindi na lang ninyo hayaang gawan kayo ng masama? Bakit hindi na lamang ninyo hayaang madaya kayo? Ang problema sa iglesyang ito, sila-sila ay naglalaban-laban. Sila-sila ay hindi nagkakaisa. Sa English ay sinabing, the very fact that you have lawsuits among you means you have been completely defeated already. You have been completely defeated already. Why not rather be wronged? Why not rather be cheated? Kapag ang mga mananampalataya ay naglalaban-laban, lalo pa sa harap ng mga hindi mananampalataya, ang sabi sa talata, ganap na silang talunan sa laban. Kamusta ang ating pagkakaisa? Kamusta ang ating mga cells? Kamusta ang ating patotoo bilang mga magkakapatid? Ang kaharian ng kadiliman ay nagwawagi sa oras na ang mga taga-kaharian ng Diyos ay maglaban-laban. Ang sabi sa Galatians chapter 5 verse 15,
Sa New International Version, if you bite and devour each other, watch out, or you will be destroyed by each other. Kung kayo-kayo'y nagkakagatan at magsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo. Di ba't gagapiin tayo ng dyablo from the inside out? Sa pamamagitan ng paglalaban-laban. Hindi ba't ang kaharian ng Diyos ay dapat na lumalago? Ang kaharian ng Diyos ay lumalago. Actually, yun ang sabi sa talinghaga ni Jesus. Ito'y lumalago. Ngunit ang di pagkakaisa ang humahadlang sa paglago ng kaharian ng Diyos. Ang hindi pagkakaisa ang humahadlang sa paglago ng kaharian ng Diyos. Sa halip na paparami ay papaubos. Tanungin mo nga ang katabi mo, ano kayo sa cell ninyo? Paparami o papaubos? Paparami ba ng paparami ang mga taong pinaghaharian ng Diyos? Ano kaya ang dahilan ng pagtumal ng ating paglago? Alam naman natin na si Satanas ang naghahari sa sanlibutan. Ang sabi sa Biblia, siya ang prinsipe ng sanlibutang ito. Siya ang naghahari dito. At kaya tayo isinugo ni Jesus sa sanlibutan ay upang ang paghahari ng Diyos ay umadvance sa pamamagitan ng iglesia. Sa pamamagitan natin, ngunit kung tayo ay naglalaban-laban at hindi nagkakaisa, ang paghahari ng Diyos na dapat nananahan at gumagawa sa atin ay nasasakop pa ng kadiliman. Kapag tayo ay napupuno ng galit o puot o hinampo sa isa't isa o ng mga negatibong saloobin sa isa't isa. Hindi ba't ang unang-unang nakoconquer ng kadiliman ay tayo? Kung pati tayo ay naiimpluwensyahan ng kadiliman, papaano pa tayo magiging kasangkapan upang magdala ng liwanag sa sanlibutan? Kapain nga natin ang ating puso, mga kapatid. Ang atin bang damdamin sa ating mga kapwa-kapatid ay malusog? Ang atin bang pagtingin sa isa't isa ay malusog? Ang mga anak ng Diyos ay hindi dapat naglalaban-laban, kundi nagtutulungan upang gapiin ang kaharian ng kadiliman. Sabihin mo sa iyong katabi, magtutulong-tulong tayo para gapiin ang kaharian ng kadiliman. Ano ang susi? Para magkaroon tayo ng fellowship sa isa't isa, sa gayon magiging kasangkapan tayo sa paglago ng kaharian at sa pagpapalaganap ng liwanag ni Kristo. Ang sabi sa 1 John chapter 1 verse 7 sa New International Version, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Papaano daw natin mapapanatili ang fellowship o ang malapit na kaugnayan sa isa't isa? If we walk in the light, we have fellowship with one another. Kung tayo pala'y lumalakad sa liwanag ni Kristo, bawat isa sa atin ay lalakad sa liwanag ni Kristo, sa katuwiran ni Kristo, sa kabanalan ni Kristo, magkakaroon tayo ng malapit na kaugnayan sa isa't isa. Kapag isa man sa atin, kapag sino man sa atin ay hindi lumalakad sa liwanag ni Kristo, hindi talaga natin maaabot ang pagkakaisa. Dapat doon tayo magtagpo sa liwanag ni Kristo, sa daan ni Kristo. Kaya hindi natin muna aayusin ang paglakad natin.
kung gusto nating makamit natin ang tunay na pagkakaisa. Hindi tayo magkakaisa kung ang ilan ay lumalakad sa liwanag, ngunit ang iba ay lumalakad sa kadiliman. Mga kapatid, kung ang iba ay lumalakad sa liwanag ni Kristo, ang iba na may lumalakad sa kamunduhan, hindi nga tayo magkakaisa. Ang pagkakaisa ay hindi lamang pagsasama-sama, hindi lamang pag-gather. Ang pagkakaisa ay naroon sa sama-sama nating paglakad sa liwanag ni Kristo. Sabihin mo nga sa iyo katabi, kapatid, tayo'y sama-samang lalakad sa liwanag ni Kristo. Doon tayo magpanagpo, mga kapatid. Itakwil natin ang lahat ng kadiliman sa ating mga buhay. Lumakad tayo sa daan ni Kristo. Kung tayo lumalakad sa liwanag ni Kristo, tiyak na magkakaisa tayo at hindi maglalaban-laban. Every time na may conflict sa ating pagkakapatiran, ang palagi natin i-evaluate ay ang sarili natin. Meron bang anumang kadiliman sa puso ko, sa isip ko? Baka minsan iniisip natin sila ang mali. Sila ang hindi makapagkaisa sa atin, ngunit tingnan muna natin ang ating sarili. Meron ba tayong hindi pagpapatawad? Meron ba tayong negatibong damdamin? Meron ba tayong pagkapuot? Meron ba tayong pagkainggit? Wag mong tingnan ng iba. Wag mo munang tingnan ng iba. Ang tingnan mo muna at ang evaluate mo ay ang sarili mo. Ako ba ay lumalakad sa liwanag ni Kristo? At ang resulta, kapag tayong lahat ay lumalakad sa liwanag ni Kristo, magiging liwanag tayo sa komunidad na pinaglagyan ng Diyos sa atin. Ang liwanag ni Kristo na sumisinag sa buhay ng iglesia, ang gagapi naman sa kadilimang naghahari sa mundo. Kahit paanong gawin, nating diskarte sa pag-ibanghelyo o pag-abot sa mga tao sa mundo kung sa loob mismo ng iglesia ay walang pagkakaisa. Mga kapatid, mabibigo at mabibigo pa rin tayo. Ayusin natin ang ating personal at pangkabuuang paglakad sa liwanag ni Kristo bago natin dalhin ang liwanag ni Kristo sa madilim na mundo. Baka sa halip na liwanag ang madala natin, ay lalo pang kadiliman dahil tayo mismo ay hindi nagliliwanag. Ang sabi pa ni Jesus sa verse 30, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon ay nagkakalat. Tayo ba ay kasama at kaisa ni Jesus at ng iglesia sa pagsusulong ng kaharian ng Diyos? Tanungin mo ang katabi mo, ikaw ba'y kaisa? Ako ba'y kaisa? Kung tayo nga'y kasama at nasa panig ni Jesus, makikiisa tayo kay Jesus sa pagsasakatuparan ng kanyang mga layunin. Hindi natin matanggap yon na hindi tayo kaisa ni Jesus. Hindi natin matanggap yon na sa halip na tayo kaisa ni Jesus ay kaisa tayo ni Satanas. Parang wala sino man sa atin na aamin na kaisa tayo ni Satanas. Ngunit ang ating paglakad, ang ating pamumuhay, ang nagsasabi kung tayo'y kaisa ni Jesus o kaisa ng dyablo. Ngunit ikaw ay nasa kabilang kay Jesus. Kung ikaw ay kay Jesus, dapat kaisa ka din sa pagsasakatuparan ng mga layunin ni Jesus. Hindi tayo magiging dahilan ng pagkakabahag-bahagi at pagkakampi-kampi.
kung tayo'y kaisa ni Jesus. Makikiisa tayo na isulong ang ebanghelyo. Mamumuhay tayo ayon sa inaasahan sa mga alagad ni Jesus. Tutulungan natin ang iba upang sila man ay magpasakop sa paghahari ng Diyos. Makikiisa tayo sa mga gawaing nagpapalayong magpalawig ng paghahari ng Diyos sa mundo. Mga kapatid, kung tayo magkakaisa sa pagsasakatuparan ng mga layunin ng Diyos, makikita natin sa ating harapan na ginagapi ng kapangyarihan ng Diyos, ang kapangyarihan ng kadiliman. Dahil may kapangyarihan sa pagkakaisa. Pangalawa, paano natin magagapi ang kaharian ng kadiliman? Sa pamamagitan ng otoridad na galing sa Diyos. Sa pamamagitan ng otoridad na galing sa Diyos. Si Jesus ay may authority over evil spirits. Kaya nang palayasin niya ang mga masamang spirito, ay lumalaya sila. Nung palayasin niya ang masamang spirito sa lalaking inaalihan nito, sumunod ang masamang spirito sa kanyang utos. Walang magawa ang masamang spirito laban kay Jesus dahil ipinailalam ng Diyos Ama kay Jesus. Sa kapangyarihan ni Jesus, ang mga masasamang spirito. Ang otoridad, mga kapatid, ay karapatang ibinigay para gawin ang isang bagay. Anong otoridad? Ito ay karapatan. Mayroong karapatan si Jesus na palayasin ang masamang spirito dahil siya ang anak ng Diyos. Ang sabi sa Matthew chapter 28 verse 18, all authority in heaven and on earth has been given to me. Ang sabi ni Jesus. All authority in heaven and on earth has been given to me. Walang anumang otoridad ang hindi ipinailalim sa otoridad ni Jesus. Si Jesus ang mayroong highest authority. Maraming otoridad sa mundo, ngunit si Jesus ang mayroong pinakamataas na otoridad. Ang sabi pa sa Filipos chapter 2 verse 9 to 11, sa Filipos chapter 2 verse 9 to 11 tungkol kay Jesus, kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay manililikluhod at sasamba sa Kanya. Ang lahat ng nilalang, sabi sa talata, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. Alam nating hindi lahat ay sasampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ngunit ang tiyak ay kikilalanin ng lahat ng nilalang ang otoridad na mayroon si Jesus. Ang masasamang spirito ay hindi naman pinapanginoon si Jesus, ngunit kinikilala nila ang otoridad na mayroon si Jesus. Hindi naman sila sumunod kay Jesus dahil dahil si Jesus ang owns Lord nila, ngunit dahil mas mataas ang otoridad na meron si Jesus. Kapag sinabi ni Jesus na lumalaya sila. Wala silang magawa. Dahil mas mataas ang otoridad sa kanila ni Jesus kaysa sa kanila. Ngayon, bakit ang mga masasamang spirito ay nakakatahan sa isang tao? Dahil binigyan siya ng otoridad na gawin niyon. Pinayagan ng taong inaalihan ng demonyo na pumasok sa kanya ang masamang spirito. Hindi man niya iyon namamalayan. At sino makapagpapalaya sa kanya sa taong iyon? Sino makapagpapalayas ng masamang spirito sa taong iyon? Si Jesus. Dahil mas mataas ang otoridad ni Jesus. At hindi lamang si Jesus, kundi ang mga taong binigyan ni Jesus ng otoridad laban sa mga gawa ng kadiliman. Sa Luke chapter 9 verse 2, mabasahin ko sa English. Luke chapter 9 verse 2 sa NIV. When Jesus had called the 12 together,
He gave them power and authority. Ang ginamit na salita ay, He gave them power and authority to drive out all demons and to cure diseases. And He sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal the sick. Tayo man, na mga sumasampalataya kay Jesus, ay binigyan ng Diyos ng otoridad over evil spirits. Tayo ay binigyan ng otoridad para labanan at gapiin ang mga gawa ng kadiliman. Sa ating paghahayo at paggawa ng mga alagad, ginagapit natin ang mga gawa ng kadiliman. Ano daw po? Sa ating paghahayo at paggawa ng mga alagad, ginagapi natin ang mga gawa ng kadiliman. Kaya ang sabi sa Matthew chapter 28 verse 18, yung binasa natin kanina. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always, to the very end of the age. Sinong nagbigay sa atin ng otoridad o karapatan na humayo at gumawa ng mga alagad? Bautismuhan sila at turuang sundin. Turuan silang sundin ang lahat ng ipinag-uutos ni Jesus. Sino ang nagbigay sa atin ng otoridad? Ang Diyos mismo. Kaya't dumarating ang paghahari ng Diyos kapag ginagamit natin ang kapangyarihang kaloob ng Diyos. Ang otoridad na kaloob ng Diyos para mapagwagian natin ang mga tao. Nang gamitin ni Jesus ang otoridad na ibinigay sa Kanya para gapiin ang gawa ng kadiliman, dumating ang paghahari ng Diyos sa buhay ng lalaking dating inaalihan at pinahihirapan ng masamang spirito. Nang in-exercise ni Jesus ang kanyang authority, hindi lahat ay binigyan ng otoridad. Nagapiin ang gawa ng kadiliman. Naalala nyo ba ang kwento sa Gawa chapter 19 verse 11 to 16? Sa Gawa chapter 19 verse 11 to 16, tungkol dun sa mga taong nangahas na magpalayas ng masasamang spirito sa pangalan ni Jesus. Nakita nila si Pablo, yung mga anak ni ilan dun sa kanila, yung mga anak ni Esceva. Nakita nila si Pablo na nagpagaling at nagpalayas ng masasamang spirito sa pangalan ni Jesus. Kaya ang ginawa nila, ginaya nila yung ginagawa ni Jesus. Ni Pablo, sorry. Sa Gawa chapter 19 verse 15, ito ang nangyari. Subalit sinagot sila ng masamang spirito. Kilala ko si Jesus. Kilala ko rin si Pablo. Ngunit kayo, sino kayo? At sila'y nilundag ng lalaking inaalihan ng masamang spirito. Ang mga Hudyo'y nagahis nito at pinahirapang mabuti, ano pat hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. Hindi lahat ay pinagkalooban ng otoridad. Hindi kinilala ng masamang spirito ang mga taong ito dahil wala naman silang otoridad o karapatang gawin yun. Kaya't sa halip na mapalayas nilang masamang spirito, sila ay sinaktan ito. Ngunit bakit napapalayas ni Pablo at ng mga alagad ang masasamang spirito? Dahil binigyan sila ng otoridad na palayasin ang masasamang spirito at gapiin ang gawa ng kadiliman. Sino lamang ang binigyan ng Diyos ng otoridad na labanan ang mga gawa ng kadiliman? Sina Pablo lang ba? Si Jesus lang ba? Ang mga alagad lang ba? Hindi po. Ang mga tunay na sumampalataya kay Jesus at pinananahanan ng Espiritu ng Diyos ay binigyan din ng otoridad laban sa mga masasamang spirito, laban sa gawa ng kadiliman.
Hindi lahat ay binigyan ng otoridad na gapiin ang mga gawa ng kadiliman. Kaya't kung tayo ay binigyan ng otoridad, kailangan nating i-exercise ang otoridad na yun. Tanungin mo ang katabi mo, si Jesus ba'y talagang pinaghari mo na sa iyong buhay? Talaga bang isinuko mo na ang buhay mo kay Jesus? Talaga bang ang Espiritu ng Diyos ay nananahan na sa iyo? Kung gayon, ikay binigyan ng Diyos ng otoridad. At kailangan nating i-exercise ang otoridad na yun. Kung naranasan na natin ng tunay ang pagharian ng Diyos, nais ng Diyos na kasangkapanin naman tayo para dalhin ang paghahari ng Diyos sa buhay ng ibang tao. Kahit hindi dapat na dahil naliwanagan na tayo ay susuluhin na lamang natin ang liwanag na yun. Kaya tayo dinala ni Kristo sa kaliwanagan ay upang kasangkapanin din naman ang ating mga buhay para liwanagan ang mga taong nasa kadiliman pa. Ang mga nakaranas ng paghahari ni Kristo ay binigyan din ng otoridad na palaganapin ang paghahari ni Kristo. At kalakip ng otoridad ay pananagutan. Hindi ba't palagi ang kalakip ng otoridad ay pananagutan? Nang maihalal ang mga politiko, binigyan sila ng otoridad. At inaasahan na sila'y, at kasama nung otoridad na yun, ay pananagutan, ay tungkulin na dapat nilang gawin, tupdin. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng otoridad para lang sa wala. May otoridad ka nga, hindi mo naman nagamit. Magbibigay ba ang Diyos ng isang bagay para sa wala? Inaasahan ng Diyos na gagampanan natin ang ating tungkulin dahil binigyan tayo ng otoridad. Bakit natin, mga kapatid, hahayaan ang mga tao na pinahihirapan ng kadiliman ay manatili sa kanilang kalagayan? Panonooran na lang ba natin ang mga tao habang patuloy na winawasak ng kadiliman ng kanilang mga buhay? Kung sa harapan mo ay inabugbog ang isang bata, nandun ka at may kakayahan kang pigilan ang inagawa sa kanya, papanooran mo na lamang ba? Kung mas malakas ka naman doon kaysa doon sa gumagawa ng masama doon sa batang yun. Tayo ba, mga kapatid? Pinanonooran na lamang ba natin ang mga taong nasa paligid natin habang pinahihirapan ng dyablo ang kanilang mga buhay? Ilinga-linga natin ang ating paningin sa ating mga anak, sa ating mga asa-asawa, sa ating mga magulang, sa ating mga kapitbahay, kamag-anak. Pinanonooran na lamang ba natin? Wala na ba talaga tayong magawa? Ang dapat na nangyayari sa ating mga buhay. Nais ng Diyos, nakasangkapanin ka para gapiin ang kadiliman sa buhay ng mga taong inilalapit niya sa iyo. May nakikita ka ba ang mga tao? May inilalapit ba ang Diyos sa iyo ng mga taong pinahihirapan ng dyablo? Winawasak ng kaaway ang buhay? Ito ang panahon, mga kapatid, para gumising tayo. Tumayo tayo, kumilos tayo, bumangon tayo mula sa ating pagkalugmok at kabiguan at gamitin natin, panghawakan natin ang otoridad na ibinigay ng Diyos sa atin para gabiin ang mga gawa ng kadiliman.
Kung gagamitin natin ang otoridad na kaloob ng Diyos sa atin, makikita natin unti-unting nagagapi ang kaharian ng kadiliman. At lumalaganap naman ang pagkahari ng Diyos. Pangatlo, paano natin magagapi ang gawa ng kadiliman? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa Mateo chapter 12, verse 28, sinabi ni Jesus, kung ang Espiritu ng Diyos ang nagbigay sa akin ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sabi ni Jesus, ang Espiritu ng Diyos ang nagbigay sa akin ng kapangyarihan. Hindi lamang otoridad na magpalayas ng masamang spirito ang meron si Jesus, kundi maging ang kapangyarihang gumapi sa gawa ng kadiliman. Yung binasa natin sa Luke chapter 9 verse 2 kanina, ay nagsasabing, when Jesus had called the 12 together, He gave them power and authority to drive out all demons and to cure diseases. And He sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal the sick. Kalakip ng otoridad ay ang kapangyarihan na daigin ang kapangyarihan ng kadiliman. Ano nga naman ang kabuluhan? May otoridad ka nga. Wala ka namang kapangyarihan. Pero parang sadyang kapag binigyan ng otoridad, binigyan din ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan naman ay tumutukoy sa kakayahan. Kung ang otoridad ay tumutukoy sa karapatan, ang kapangyarihan naman ay dun sa kakayahan. Kaya tayo binigyan ng karapatan at hindi lamang ng karapatan, kundi maging ng kakayahan. Ang kapangyarihang gumapi ng magagawa ng kadiliman ay nagmumula sa Espiritu ng Diyos. Wala tayong kakayahan sa ating sarili para palayasin o daigin ang gawa ng kadiliman. Bagaman binigyan tayo ng otoridad ng Diyos, hindi natin gagamitin ang sarili nating kakayahan para gapiin ang gawa ng kadiliman. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu lamang ang may kakayanang gumapi ng kadiliman. Sabi sa talata 29, doon sa Mateo chapter 12, paanong mapapasok ang bahay ng isang malakas na tao kung hindi siya gagapusin? Kung gapos na, saka pa lamang malolooban ang bahay niya. Sa New Living Translation, ang ganito ang pagkasalin. For who is powerful enough to enter the house of a strong man and plunder his goods? Only someone even stronger. Someone who could tie him up, and then plunder his house. Kaya sino daw ang makapagpapalaya sa masamang spirito na nagpapahirap sa lalaki sa kwento? O para manakawan mo yung bahay ng isang taong malakas. Ang kailangan daw munang mangyari ay gapusin yun. Kailangan ng isang mas malakas kaysa dun sa taong nasa loob ng bahay. At siya'y gapusin, at saka pa lamang mananakawan, makukuhanan. Ganon din. Sinong makapagpapalaya sa masamang spirito na nagpapahirap sa lalaki, sa kwento? Sino man na mas malakas kaysa sa masamang spirito yun? At ang banal na spirito ay higit na malakas kaysa alinmang masamang spirito na nagpapahirap sa isang tao. Ang banal na spirito ay mas malakas. Ang banal na spirito na nananahan sa atin ay mas malakas. Bakit hindi tayo dapat na matakot laban sa kaharian ng kadiliman? Dahil mas makapangyarihan ang banal na spirito na nasa atin kaysa sa kanila. Ang sabi sa 1 John chapter 4 verse 4, sabi ni Juan, little children, sabi sa mga kapatid, little children, you are from God and have overcome them. For He who is in you is greater than he
who is in the world. Tinawag ni Juan ang mga kapatid na little children. Nakikita niyo ba? Sinabi ni Juan, little children. Ito ay nagpapaalala sa atin ng ating kawalang magagawa sa ating sarili. Nais na pukawin ni Juan ang mga kapatid sa kanilang kalagayan na para silang mga musmos na bata, mga maliliit na bata na walang kayang gawin. Ngunit sabi ni Juan, you are from God and have overcome them. For He who is in you, siya na nasa inyo ay higit kesa sa Kanya na nasa sanlibutan. Bagaman parang tulad tayo ng mga maliliit na batang nakadepende sa kanilang mga magulang, ang banal na Espiritu naman ay nananahan sa atin. At siya'y makapangyarihan. Higit na makapangyarihan kaysa sa prinsipe ng sanlibutang ito. He who is in you is greater than he who is in the world. We are helpless on our own, but God who lives in us is greater than he who is in the world. Sa ating paggawa sa kaharian ng Diyos, huwag na huwag tayong aasa sa sarili nating magagawa. Kailangan nating makita ang kawalang magagawa natin para matuto naman tayong dumepende lamang sa banal na Espiritu. Hanggat hindi tayo natututong dumepende lamang sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi tayo magiging mabisang kasangkapan para gapiin ang kadiliman sa buhay ng mga tao. O kaya'y mananatili na lamang tayo sa ating kalagayan. Dahil wala naman tayong magagawa. Para tayong mga batang musmos na walang kakayahan. Pero, dalawang bagay ang kailangan nating makita. Para maghapi natin ang kadiliman, kailangan nating makita ang ating kawalang magagawa. Ngunit at the same time, kailangan makita natin ang kalakahan ng magagawa ng Diyos sa pamamagitan natin ng mga mahihina at walang magagawa. Kakasangkapanin tayo ng Diyos kung isasantabi natin ang lahat ng pagtitiwala natin sa ating sarili at lubos tayong aasa sa kapangyarihan ng Diyos. Nang hindi mapalayas ng mga alagad ang masamang spirito, sa batang inaalihan nito sa Mateo chapter 17, verse 19 to 21. Hindi ba't umalis si Jesus kasama ni James, Peter at John, naiwan ng ibang mga alagad, merong lalaki na idinulog ang kalagayan ng kanyang anak, para palayasin yung masamang spirito doon sa kanyang anak. Idinulog niya sa mga alagad na naiwan, ngunit hindi nila ito napalayas. At ang sabi ni Jesus, ito'y dahil sa kaliitan ng kanilang pananalig. At dahil din sa mayroong mga masasamang spirito na bago mapalaya sa isang tao ay kinakailangan ng panalangin at pag-aayuno. Nakita niyo ba mga kapatid? Verse 19, Matthew chapter 17. Pagkatapos ng sila-sila na lamang, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon. At ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Ngunit ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapapalayas kundi sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Hindi nila mapalayas dahil sa kawalan nila ng pananalig at dahil may mga espiritong bago mapalayas ay kailangan muna ng marubdob na pananalangin at pag-aayuno. At dahil kinagawian na ni Jesus araw-araw
ang manalangin, umasa sa Diyos. Pag siya'y nagapalayas ng mga sasamang spirito, agad na silang lumalayas. May isang pastor na nagsabing, hindi na natin kailangan pang tanungin kung dapat ba tayong manalangin at mag-ayuno. Ang tanging tanong lang ay, willing ba tayo? May isang pagkakataon din na ina-question, di ba, ng mga tagapagturo ng kautusan si Jesus kung bakit yung mga alagad ni Juan ay nag-aayuno, ngunit ang mga alagad ni Jesus ay hindi. Ang sagot ni Jesus, dahil kasama pa nila si Jesus. Ngunit darating ang araw na hindi na nila kasama si Jesus at sila'y mag-aayuno at mananalangin. Kaya ang tanong ay, hindi kung kailangan ba nating manalangin at mag-ayuno? Maaaring ang tanong ay hindi yung kailangan ba nating manalangin at mag-ayuno, kundi yung willing ba tayo? Kasi sadyang kailangan natin. Kailangan nating manalangin at mag-ayuno, lalo na kung napakatindi ng paggawa ng kadiliman sa buhay ng mga taong nais nating akayin sa liwanag ni Kristo. Ang marubdob na pananalangin para sa buhay ng mga tao ay nagpapakita ng lubos nating pananalig at pagdepende sa Diyos. Dahil ang presensya lamang ng Banal na Espiritu makapagsasaayos ng buhay ng mga taong pinahihirapan ng diablo. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 3 verse 17, 2 Corinto chapter 3 verse 17, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kung nasaan daw ang Espiritu ng Diyos, naroon ang freedom, naroon ang kalayaan. Hindi matang gumawa ang Espiritu ng Diyos sa buhay ng taong inaalihan ito. Nagkaroon ng kalayaan yung taong yun. Naranasan ng lalaking iyon ang kalayaan mula sa pagpapahirap ng masamang spirito. Verse 22 sa Mateo, doon sa ating talataan. Mateo chapter 12, verse 22. May dinala kay Jesus na isang lalaking bulag at pipi na inaalihan ng demonyo. Pinagaling niya ang lalaki, ano pat ito'y nakapagsalita at nakakita. Kung nais nating makitang lumalaya ang mga taong inilalapit ng Diyos sa atin upang ministeryohan mula sa pang-aalipin at pagpapahirap ng diablo, kailangan nating idalangin na makapangyarihang kumilos ang Banal na Espiritu sa kanilang buhay. At kapag naghari ang Banal na Espiritu sa buhay ng mga taong inaakay natin, makikita nating na isasaayos ang kanilang buhay. Anong kailangan ng mga tao? Para maisaayos ang kanilang buhay, ang kailangan nila ay Espiritu ng Diyos. Dahil kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, naroon ang kalayaan. Kung may alipin ng kasalanan, alipin ng bisyo, alipin ng anumang kasalanan, ang kailangan niya, ang kailangan natin, ang kailangan mo ay ang Espiritu ng Diyos. Ang idalangin natin ay ang pagbabagong likha ng Espiritu ng Diyos sa buhay ng mga tao at hindi mga pagbabagong pansamantala at panlabas lamang. Kapag natutunan nating tunay na umasa sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, makikita nating nagagapi ang gawa ng kadiliman sa buhay ng mga tao. Sa Lucas chapter 24, verse 47. Lucas 24, verse 47. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat na ipangaral
sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Verse 48, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Ang kausap ni Jesus ay ang kanyang mga alagad. Bago siya umakyat sa langit, tinagubilinan sila na huwag muna silang aalis sa Jerusalem, kundi hintayin muna nila ang ipinangakong Espiritu ng Diyos bago sila maging mga saksi. Bago nila ipangaral ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa. Sa New Living Translation, verse 49, and now I will send the Holy Spirit, just as my Father promised. But stay here in the city until the Holy Spirit comes and fills you with power from heaven. Inihayag ni Jesus ang gawaing gagampanan ng kanyang mga alagad pagkaalis niya sa mundo. Sinabi niya sa pamamagitan ng kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. At sila ang magiging mga saksi sa bagay na ito. Ngunit, tinagubilinan sila na huwag munang gawin ang mga ito hanggat hindi bumababa ang Espiritu ng Diyos sa kanila. Upang puspusin sila ng kapangyarihan ng Diyos. Bakit kailangan ng kapuspusan ng banal na Espiritu sa pangangaral ng Ebanghelyo? Bakit kailangan ng kapuspusan ng Espiritu sa pag-aakay ng mga tao sa pagsisisi? Sa pag-aakay ng mga tao mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan ni Kristo. Bakit kailangan ng kapuspusan ng banal na Espiritu? Sa ating pagko-consolidate, sa ating pag-share ng gospel, sa ating mga pagtuturo sa cell, pagtuturo sa mga bata. Dahil kung wala ang kapuspusan ng banal na Espiritu, hindi natin maakay ang mga tao sa pagsisisi at panunumbalik sa Diyos. Kung si Jesus nga, na puspos ng Espiritu ng Diyos, ay nangaral at marami pa ding mga taong hindi sumampalataya sa Diyos, sa Kanya. Lalo pa naman tayo. Kailangan nating mamuhay sa kapuspusan ng banal na Espiritu bawat araw upang maging handa tayo sa paglaban sa kadilimang naghahari sa buhay ng mga tao. Every time na malabas tayo, every time nakakausapin natin ng isang tao, every time na ipapangaral natin ang Ebanghelyo, isipin natin na ang mga taong yan ay pinaghaharian ng kadiliman. Okay na yung nag-share tayo ng gospel, nahayo tayo. Ngunit kung wala ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, kung wala ang kapuspusan ng banal na Espiritu, hindi tayo magiging mabisa. Magbabahagi na din lamang tayo. Aakayin na din lamang natin ang mga tao sa pagsisisi, ay gawin na natin ito sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi natin magagawa ang gawain ng Diyos sa ating sariling dunong at lakas. Nang tanggapin natin si Kristo, ang banal na Espiritu ay nanahan din sa ating buhay. Siya ay nananatili at kailan may hindi naaalis sa mga taong tunay na sumampalataya at nagsuko ng buhay kay Kristo. Ngunit, bagaman ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin, may mga pagkakataong napipighati natin ang banal na Espiritu dahil sa ating mga kasalanan. At ang resulta, hindi natin nararanasan
ang kanyang presensya at kapangyarihan. Nararanasan pa ba natin ang Espiritu ng Diyos sa ating mga paglilingkod? Kailangan nating siyasatin ang ating sarili sa anumang kasalanang nakakapagpighati sa Kanya at magpasya na mamuhay sa kabanalan niya. Saka lamang natin maaaring hilingin na puspusin niya tayo. Napuspusin ng Espiritu ng Diyos ang ating mga buhay. Hindi tayo makakaranas ng kapuspusan, mga kapatid. Hindi tayo makakaranas ng kapuspusan ng banal na Espiritu kung puno ang puso natin ng mga basura, ng kasalanan. Inaanyayahan tayo ng Diyos na i-unload. Mag-unload tayo. Upang tayo'y mapuspos ng banal na Espiritu, ng kanyang presensya at ng kanyang kapangyarihan. At magiging mabisa tayong instrumento para dalhin ng Diyos ang kanyang paghahari sa buhay ng mga tao. Ngayong umaga, ang mensaheng ngayong umaga ay nag-iiwan sa atin ng 3 hamon. Kung gusto nating maghapi ang kapangyarihan ng kadiliman, hinahamon tayo ng Diyos na magkaisa. Kung bilang isang iglesia ay magkakaisa tayo sa isipan at layunin sa pagsasagawa ng gawain ng Diyos, makikita nating nadadaig natin ang mga gawa ng dyablo. Ang ating kalaban ay ang dyablo at ang kanyang mga kampon at hindi ang isa't isa. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang kalaban natin ay hindi ang isa't isa. Ang kalaban natin ay ang dyablo at ang kanyang mga kampon. Kung gayon, ayusin natin ang ating mga diferensya. Wakasan natin ang anumang uri ng hindi pagkakaisa. Anumang paglalaban-laban, anumang pagkakabahabahagi, ang pagkakampi-kampi, ang pagpapaligsahan, ang pagsisiraan, at anumang bagay na naghahati sa atin. Abutin natin ang isa't isa. Ayusin natin ang ating mga kaugnayan. Humingi tayo ng tawad. O patawarin natin ang mga nagkasalang kapatid. O hayaan na lamang natin at iisin na lamang natin ang anumang kaapihan. Alang-alang sa pagkakaisa. Gawin natin ang lahat ng paraan para maabot natin ang pagkakaisa. Bawat isa sa atin ay makinig kay Kristo na siyang ulo ng iglesia. Sa gayon magkakaroon tayo ng iisang isip at layunin. Bawat isa sa atin ay lumakad sa liwanag ni Kristo. At magkaisa tayo. Pangalawa ay ang hamon na panghawakan yung otoridad na galing sa Diyos. Hinahamon tayo. Nahawakan natin yung otoridad na ibinigay sa atin. Buong pananampalataya nating labanan ang mga gawa ng kadiliman. Lumabas tayo. Magsimula tayong magkaroon ng pakialam sa buhay ng mga tao sa paligid natin. Tingnan natin ang mga pagkakataon kung papaano may exercise natin ang otoridad na ibinigay natin sa atin ng Diyos. Idalangin natin na puspusin tayo ng Diyos ng tapang na ipangaral at palaganapin ang kanyang paghahari, gaano man katindi ang oposisyon. At ang pangatlo ay ang hamon na mamuhay tayo sa kapuspusan ng banal na Espiritu. Una, manumbalik tayo sa Diyos. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, magpalinis tayo ng ating buong pagkatao sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus.
anyayahan natin ang banal na Espiritu na puspusin ang ating buhay. Bawat araw ay marubdob nating idalangin ang kanyang kapuspusan sa buhay natin. Ang kanyang kabanalan, ang kanyang kapangyarihan ay pumuspos sa atin. 3 hamon. Ang hamon na magkaisa, ang hamon na panghawakan ang otoridad na ibinigay sa atin ng Diyos, at ang hamon na mamuhay sa kapuspusan ng banal na Espiritu. Pagpalain, palaguin at pamungahin nawa tayo ng Diyos para sa kanyang karangalan.